Kaya panahon na rin siguro para bumalik tayo sa dati nating nakasanayan na trabaho, para meron tayong pandagdag na kita na hindi na kayang tugunan ng isang pagiging isang TNBS driver. Kamusta yung araw ng Miyerkules natin mga bossing? At unang araw din ng April. Sana maging maayos at maganda yung ating biyahe ngayong buwan ng April mga bossing. Pero bago ang lahat, hindi naman lingid sa kaalaman natin mga bossing na sobrang hirap nung biyahe natin magmula nung pumutok yung gera sa Middle East. At dahil doon na nagsimula yung pagtaas, paunti-unting pagtaas ng gasolina at ng krudo. Yung pangyayari na yun yung lubhang nagpahirap talaga sa ating mga driver mga bossing. Hindi natin sigurado, hindi natin alam kung kailan babalik yung normal na presyo ng krudo at gasolina. Kaya wala tayong kasiguraduhan ngayon mga bossing sa ating mga kita. Kahit anong gawin natin na pagsusumikap, pagtsatsaga at sipag, wala pa rin pinupuntahan yung pagsisikap natin kundi sa gasolina lamang mga bossing. Alam ko at alam nyo rin kung ano yung nararamdaman ng bawat isa sa ating mga TNBS driver. Marami dyan nakikita ko okay lang, masaya lang. Tama yun. Kailangan itong hamon ng buhay natin, maging masaya lang tayo, magtrabaho lang tayo. Yung mga negative na nakikita natin dyan, huwag natin pansinin yun kasi wala rin naman patutunguhan. At alam din naman natin na sobrang hirap talaga ngayon mga bossing. Kahit alam natin na sobrang hirap, nandyan pa rin tayo, nagpapakatatag pa rin tayo kasi meron tayong mga binubuhay, meron tayong mga pinapakain, at meron tayong mga pamilya na umaasa sa atin. Kaya kahit anong hirap yung hamon ng buhay sa kalsada para sa ating mga driver, nagpapakatatag pa rin tayo. At dahil doon, hindi ka rin matatawag na isang driver kung hindi ka matatag. Kasi sa lansangan, nandyan lahat yung mga obstacle na mga hamon ng buhay na kailangan harapin ng isang driver. Kaya tama yun, magpakatatag lang tayo mga bossing. Sana yung dasal natin, sana bumalik o manumbalik yung dating araw na masagana ang mga TNBS driver at yung mga ibang sektor ng ang hanap buhay ay sa lansangan. Kaya ako sinasabi ito kasi alam ko marami sa ating mga TNBS driver na ang pangunahing trabaho lamang nila ay yung ganitong pagmamaneho. Hindi naman totally 100%. Maraming iba dyan na nag-resign sa trabaho at naging isang TNBS driver na lang. Meron din naman yung iba dyan na mga dating OFW na gusto na rin makasama yung kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Kaya pinili na lang nilang maging isang TNBS driver. At syempre, katulad ko, pinili ko rin maging isang TNBS driver kahit na alam ko naman na meron pa o marami pang ibang trabaho dyan na kaya kong gawin. Pero mas pinili ko pa rin yung pagiging isang TNBS driver dahil unang-una, dito hawak mo yung oras mo, hawak mo yung kita mo kung magkano yung gusto mo. Pero ngayon, sa sitwasyon natin ngayon mga TNBS driver, hindi na ganoon ang nangyayari. Ang nangyayari ngayon is puro kabaliktaran na, puro paghihirap na, hindi mo na makasama yung pamilya mo kasi puro ka na lang biyahe, buong maghapon magdamag, wala ka ng oras pati sa sarili mo kakaisip para kumita ng pera para meron kang pang suporta sa pamilya mo. Ganun na lang ang nangyayari ngayon sa buhay ng isang TNBS driver.
Kaya panahon na rin siguro para bumalik tayo sa dati nating nakasanayan na trabaho, para meron tayong pandagdag na kita na hindi na kayang tugunan ng isang pagiging isang TNBS driver.